Rihan, pinagkalooban mo kami ng ulirang huwaran ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose ang mag-anak na banal. Sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway magkamit ng walang maliw na kaligayahan sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, itinuturo sa atin ang mabuting ugnayan. Sa pamilya ay sumasalamin sa mabuting ugnayan sa Diyos dahil ito ay ayon sa kanyang kalooban. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Sirach. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay, nagbabayad na sa kanyang kasalanan. At ang nagpaparangal sa kanyang inay, parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay, paliligayahin naman ng kanyang mga anak. At ang panalangin niya'y agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama ay nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina, ay tumatalima sa Panginoon. Pahahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na, at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin ngayon nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sino man kung ang Diyos, buong pusong susundin. Buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa ikalawang pagbasa, tinatagubilinan ni San Pablo ang mga Kristiyano na ipakita rin sa buhay pamilya ang pagpakukumbaba, pagmamalasakit at pag-iibigan. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal Niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait, matiisin, magpauminhinan kayo at magpatawaran. Kung may hinanakit kayo sa isa't isa, pinatawad kayo ng Panginoon kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo,
mga imno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapayapaan ni Kristo at salita niyang totoo naway manan sa inyo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri papuri sa sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ng mga pantas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kaniya, "Magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat di ko sinasabi sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin." Kaya dali-daling bumangon si Jose at nang gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Pagkamatay ni Herodes, isang anghel ng Panginoon ang napakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto. "Magbangon ka," sabi sa kaniya. "Iuwi mo na sa Israel ang mag-ina, sapagkat patay na ang nagtangka sa buhay ng bata." Nagbangon siya at inuwi nga sa Israel ang mag-ina. Ngunit nang mabalitaan niyang si Arkelao ang nag-ahari sa Judea, kahalili ng kanyang amang si Herodes, siya'y natakot na pumaroon. Muli siyang sinabihan sa panaginip, kaya't nagtungo siya sa Galilea. Sa Nazaret sila nanirahan upang matupad ang sinabi ng mga propeta, siya'y tatawaging Nazareno. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Shout out sa mga kapatid nating OFW. Ang pulang laso na ito ay lagi naming pagpupugay sa sakripisyo ninyo para sa ating bayan at para sa inyong sarili-sariling pamilya. Mabuhay po kayo. Salamat din po sa mga nagpapakatinong alagad ng batas, mga pulis at sundalo. Salamat din po sa inyo. Mabuhay din po kayo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. At samahan tayo ng mahal ay nasa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Alam natin pare-pareho kung gaano kahalaga ang pamilya sa buhay ng tao. Sabi nga po dati ni St. John Paul II, "As the family goes, so goes the nation, so goes the world in which we live in." Apektado ng pamilya ang direksyon ng buhay natin. At ganun din ang direksyon ng lipunan at ng mundo na ginagalawan natin.
Kaya hindi nakapagtataka, slide please. Mula pa noong una, sa panahon pa lang ng ating unang mga magulang, paborito ng punteriya ng demonyo ang pamilya sapagkat alam niya, kapag nasira niya ang mga pamilya, masisira niya rin ang mundo. Hindi natin kinakailangan mag-survey. Marami sa mga pangit na nangyayari sa paligid natin, produkto ito ng mga taong produkto rin ng hindi magandang pamilya. Sabi po ni Sister Lucia, isa sa mga nakakita sa Our Lady of Fatima at nakarinig ng mensahe niya, sabi niya, the decisive battle between the kingdom of Christ and Satan will be over marriage, will be over the family. Kaya ingatan natin ang pamilya. Ayan, uso na naman ang family reunion. Nagkikita-kita ang mga magkakapamilya, magkakamag-anak. Ingatan ang pamilya, ha? Tamang gusto nating maging masaya. Kaya nga may mga games tayong ginagawa. Halimbawa, nandyan yung game na paramihan ng makukuhang pera. Ayan. Nandyan yung game na salinan ng harina. Ayan. May usong game ngayon, yung Whitney Houston Challenge. Diba yung aabangan mo yung pag-beat ng drums, di ba? Aabangan mo. And Bakit ko sinasabi yan? Maraming mga games ha. Huwag nyo nang dadagdagan ng iba pang mga games, lalong-lalo na mga nakatanda-tanda dyan. Minsan nag-i-introduce pa kayo ng ibang games sa family reunion nyo. Nandyan yung game na palayuan na ng narating sa buhay, pagandahan ng sasakyan, pagandahan ng alahas na, palagandahan ng kasuotan, sumbatan ng naitulong, hilahan pababa, pagalingan ng anak, agawan ng lupa. Ayan, nako, may question and answer portion pa. Bakit wala ka pang asawa? Tumataba ka yata? Iwasan nyo yan ha, hindi makatutulong yan. Ang ating Panginoon ang unang nagpahalaga sa ating pamilya. Isipin po ninyo, magkakatawang tao siya. Naisip pa talaga niya na malagay sa konteksto ng isang pamilya. Ililigtas tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Minarapat niya na maging miyembro ng isang pamilya. Ang ibig sabihin nito, noon pa man, sinasabi sa atin ng ating Panginoon na para sa ating kaligtasan, may mahalagang role ang pamilya na ginagampanan. Pero hindi basta pamilya ha, hindi basta magkakasama, okay na. Hindi basta magkakadugo, pamilya na. Hindi ha. Sabi nga natin ang pagiging pamilya ay hindi lamang kung kaininong dugo ang nananalaytay sa iyong ugat. Ang pagiging pamilya ay kung sino talaga ang nandyan lagi para sa iyo. Nagmamahal sa iyo, concern sa iyo, lumalaban para sa iyo. Kaya nga minsan kahit hindi natin kadugo, basta nandyan para sa atin, lumalaban para sa atin, naniniwala sa atin, nagmamahal sa atin, ang turing natin, pamilya o higit pa sa pamilya na rin. Di ba? Kaya huwag kayong masyadong pabubudol. Halimbawa, pag magki-Christmas, may mga pamilyang magpapapicture, terno-terno pa ng damit. Ang gagandang tingnan. Tapos may caption, from our family to yours. Yung iba dyan, terno lang ng damit, pero hindi terno ng ugali. Magkakagalit yung iba dyan. Oo. Yung iba dyan, pagkatapos magpicture, magsisingilan. Uy, bayad mo sa damit mo. Ako bumili ng damit mo. Di naman siyempre lahat. Ang punto lang, ang may pinakakarapatan na magsabi sa atin yan, from our family to yours, ay ang banal na pamilya, ang ideal na pamilya. Pero ito yung exciting part Kung iisipin natin ang ideal family sa Holy Family, meron silang mga naging problema, ang daming ang mga naging problema ng banal na pamilya. Pero nalampasan nila kasama ang Diyos at kasama ang isa't isa. Yun ang pagiging pamilya. Not necessarily walang magiging mga problema. Imposible yun. Basta wag magbibigay ng problema sa isa't isa. At ang ideal na pamilya, pagdating sa problema, magkakasama.
kung papaano ang mga bagay na magkikihiwalay, sama-sama mong pitpitin, ang magiging resulta, magkakadikit na yan. Magiging intact yan, magiging solid yan. Ganun dapat ang isang pamilya sa harap ng maraming mga problema. Yes, nandun ang tulong ng Diyos. Pero iba yung tulong ng Diyos sa pamamagitan ng bawat miyembro ng pamilya. Kaya nga hindi nakapagtataka sa ating mga pagbasa, in-enumerate kahit papaano lang yung role ng bawat miyembro ng pamilya. Halimbawa, mga misis, anong sabi sa ating mga pagbasa? Magpasakop kayo sa mga mister ninyo. Sabi, pasakop ha? Kayo pasasakop. Hindi kayo mananakop. Hindi kayo yung laging nasusunod at yung mister ninyo, lagi na lang takot. Isa lang ang dapat na ikatakot ng mister ninyo. Alam niyo kung ano? Ang saktan kayo. Sabi nung isang misis, tama ka na. Hindi yun eh. Hindi siya dapat matakot na saktan ka dahil magiging dragon ka. Ang mister dapat natatakot na saktan ng misis niya kasi mahal ka niya. Ganun dapat. And that leads us to our second point. Mga mister, mahalin daw ang misis. Hindi pwedeng pasakop sa inyo ang misis ninyo kung hindi nyo man siya sasakupin ng pagmamahal ninyo. Magka-partner yon. Hindi po pwedeng isa lang. Dapat magkahugpong. Sabi nga ng mga psychologists, yung mga inaakto ni Mrs. parang mirror effect lang ng ibinibigay ni Mr. sa kanya. Kaya mga mister, sabi ng mga psychologists, punuin nyo lagi ng totoong pagmamahal ang inyong Mrs. At siguradong yun din ang ibabato ni Mrs. sa inyo. Pagmamahal din at hindi plato. Magmahalan. Hindi po pwedeng pasakop si Mrs. sa iyo kung hindi mo siya mamahalin ng lubusan. At hindi po pwedeng pasakop si Mrs. sa iyo kung walang direksyon ng iyong buhay. Kung walang direksyon ng iyong buhay, sino ang siyang gagabay sa inyong pamilya? Pare-pareho kayong nga. Kaya kung minsan ang mga misis napipilitang mag-assert ng sarili nila para bigyan ng gabay, ng direksyon ang kanilang pamilya. Magtulong kayong dalawa. Kayong mga magulang ang sabi, lalong-lalo na daw ang mga ama. Binigyan kayo ng kapangyarihan ng Diyos para sa inyong mga anak. Gamitin ninyo ng wasto ang kapangyarihan yan. Malaki ang inyong pananagutan na ilapit sa Diyos ang inyong mga anak. Lalo pat napakalaki ng inyong impluensya in shaping their perception or conception of God. Mahihirapan silang maunawaan. Lalong-lalo na kapag sinimulan nyo sa kanilang murang isipan na ang Diyos ay mabuti. Kung hindi nila kayo naranasang mabuti, kung sinasaktan ninyo ang nanay nila, kung irresponsable kayo, kung puro kayo mura, and then later on, magkakaroon pa kayo ng iba, mahihirapan ang anak ninyong makita na mabait ang Diyos kung hindi kayo magiging mabait at responsable sa kanila. Sa maniwala po kayo Ang dalas kong nagpapakumpisal dito, ilang beses rin ako naka-encounter ng mga anak na may galit sa Diyos dahil sa mga magulang nila. Totoo. At batay sa aking karanasan, madali lang na kumbinsihin ang isang anak na galit sa Diyos na mabuti pa rin ang Diyos sa kabila ng galit niya. Kung ang galit niya ay dahil nagkasakit o namatay ang nanay o tatay niya. Mas madaling kumbinsihin na mabuti pa rin ang Diyos. Kasi kung hindi mabuti ang Diyos, hindi kanya bibigyan ng isang the best na nanay, the best na tatay. Kaya ka nga nalulungkot ngayon kasi the best ang nanay mo. Kaya mahal ka ng Diyos. Ibinigay sa'yo, ipinahiram sa'yo ang nanay mo. Madaling kumbinsihin ang anak na umiyak at galit sa Diyos. Kapag ganyan ang katwiran ng galit niya sa Diyos, galit siya dahil namatay ang kanyang mabuting magulang. Madaling kumbinsihin yan na mabuti pa rin ang Diyos. Ang mahirap kumbinsihin ay yung mga anak na umiyak at galit sa Diyos dahil irresponsable ang kanilang mga magulang. Dahil pabayaan ang kanilang mga magulang. Dahil
Pinagpalit sila ng kanilang mga magulang dahil sinasaktan ng kanyang ama, ang kanyang ina. Mahirap kumbinsihin yan. At makikita mo ang dahilan. Hindi naman ang anak ang pumili sa magulang. Ang Diyos ang siyang nagbigay ng kapangyarihan sa magulang para sa kanilang mga anak. Kaya nandun ang pagtatanong, bakit mo ko binigyan ng tatay na ganito? Mahirap i-reconcile yun. Kaya mga magulang, beware, napakalaki ng inyong pananagutan. Sa mga anak naman, anong sabi? Igalang ang mga magulang. Ito nasabi ko na, dadagdagan ko lang. Hindi sinabi sa Biblia na igalang mo kung kagalang-galang. Basta ang sabi, igalang mo. Huwag niyong iisipin yung sinasabi ng iba na ang tao para respetohin, dapat ka-respeto. Wala kang makikita sa Bible noon. Wala kang makikita. Lalong-lalo na pagdating sa pakikitungo sa magulang na dapat irespeto. Oh, kahit na hindi ka respeto ang magulang, ang tansya ko, ang sinasabi ng Bible, igalang pa rin ang magulang na yan. Pwede mong hindi sundin kung mali yung sinasabi. Pwede mong pagalitan. Pwede mong sigawan. Pero tansyado yung mga salita na bibitawan. At wag na wag mong sasaktan. Igalang pa rin ang magulang. Kung kinakailangan ipakulong mo, ako may nasabihan akong ganun, ipakulong natin ang tatay mo, ha? Kasi ginahasa siya ng tatay niya. Tutulungan pa kita, gusto mo. Pero, sikapin mo wag magtanim ng galit sa tatay mo. Huwag kang magsasalita ng hindi maganda laban sa tatay mo. Pakulong natin. Pero igalang mo pa rin. Mga kapatid, yung sinasabi nga daw na simpleng pagsasalita ng opo sa ating mga magulang, bahaging-bahagi niyan. Sapagkat sinabi po ng isang Pilipinong scholar and philosopher, sabi niya, ang opo ay pinagsamang dalawang salita. Oo, poon. Oo, poon. Oo, Panginoon. Yun ang daw ang ibig sabihin ng opo. Kaya kapag tayo gumagalang, hindi lang pag-say ng opo, pag tayo gumagalang sa mga nakatatanda sa atin, lalong-lalo na sa mga magulang natin, in a very simple yet powerful way, we are recognizing yung power na ibinigay sa kanila ng Diyos upang pamahalaan tayo. Kaya ang hindi igalang ang magulang ay hindi paggalang sa Diyos na nagbigay sa kanila ng kapangyarihan bilang ating mga magulang. Tingnan po ninyo sa Bible. Si David, nagkaroon ng pagkakataon na patayin si Saul. Makatwiran namang kung papatayin niya si Saul, sa totoo lang, kasi ilang beses pinagtangkaan ng kanyang buhay. To cut the story short, habang binubuyo siya ng mga kasama niya, sige, saksakin mo na para mawala na ang iyong problema. Kasi suwail talaga si Saul. Kung hindi niya mapapatay, baka siya unang patayin. Nakaliligtas lang siya, ilang beses nagtangka ng buhay niya. To cut the story short, ano sabi ni David? Hindi ko dadampian ng mapanakit kong kamay ang taong hinirang ng Diyos. Ang paggalang ni David, wala kay Saul. Nasa sa Diyos. Hindi mo man magawang galangin ang magulang mo. Igalang mo ang Diyos na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan para mananagot siya sa Diyos. Maniwala ka, huwag kang mag-alala. Pero ikaw, ibigay mo ang ambag mo. Igalang mo pa rin ang magulang mo. Mas lalo nating dapat igalang yung mga kagalang-galang. Kung yun niyang hindi mo igalang, yung magulang mo hindi kagalang-galang, kasalanan Mas lalong kasalanan ang hindi igalang ang mabait at kagalang-galang na magulang. At anong tulong talaga, napakasarap sa pakiramdam sigurado ng magulang kapag meron silang isang anak na magalang. Yung susundin ang kanilang mga mabubuting kautusan, yung hindi sila sasagutin ng pabalang, yung kahit na nakapagmumura na sila minsan, dala ng pressure, dala ng init ng ulo na hindi naman siguro nila sinasadya, iiyak na lang at hindi sasagot. Nako, napakaswerte, napakapalad ng mga magulang na may ganyan. Iyan yung tipong mga anak na hanggang pagtanda ng magulang, ang magulang ay siguradong paglilingkuran at alagaan. Mga kapatid, ingatan ng pamilya. At sa pag-iingat sa pamilya, ang sinasabi sa atin, mag-ambag
Bawat isa sa atin may parte. Hindi po pwedeng isa lang ang gumagawa. Mahihirapan, hindi uusad ang pamilya. Kahit nga, sasakyan, di ba? Maganda yung 4 yung gulong na gumagana. Kapag mayroong isang gulong na hindi gumagana, aandar pa rin naman kahit papaano. Pero, mababawasan ang bilis. Ganon din ang pag-angat ng pamilya. Merong maiaambag ang bawat isa. Nakita po ninyo, ano ang sabi sa ating ikalawang pagbasa? Anong po pwede pang iambag? Hindi lang material na bagay. Pangunawa, pagmamahal, pagiging mababang loob, sakripisyo. Diba? Lahat po pwedeng may maiambag. Po pwedeng merong mas nag-aambag, merong mas nagdadala sa pamilya, pero dapat lahat nagdadala. Naranasan natin yun. Nagbubuhat tayo. Maisip mo, parang ako yung nagdadala ng bigat. Okay lang. At least sila nagbubuhat kahit papaano. Kahit hindi sila nagdadala masyado ng bigat ng binubuhat niyo. Kung ikaw lang yung nagbubuhat, hindi sila nagbubuhat, hindi nyo mabubuhat yun. You see, bawat isa dapat mayroong ambag. Hindi ka nilagay ng Diyos sa pamilya mo para maging pabigat. Kung magiging pabigat ka na lang din lang, ay nako, doon ka na sa bubong ng inyong bahay. Palitan mo yung mga hollow blocks dyan. Palitan mo yung mga gulong dyan. Ikaw na lang ang pabigat dyan. Nagkasilbi ka pa, di ba? Ay nako. Let me end with this. Kamakailan may kinuwento ko, ikukwento ko ulit, dadagdagan ko na lang. Kasi meron akong binigyan ng aginaldo na isang breadwinner ng pamilya. Laging mapagbigay sa kanyang pamilya. Medyo malaki yung naibigay ko. Sinasabi ko lang yun para hindi makapagyabang, kundi para sabihin yung punto ko. Kasi sabi niya, hindi daw siya nakatulog sa bigay ko. At ito na nga yung biro ko. Ako rin di nakatulog. Para kasing gusto kong bawiin. Joke lang. Pero may sinabi siya na really struck me. Kasi ang sabi niya ganito, kaya pala hindi siya nakatulog. Father, masarap pala yung pakiramdam na ikaw naman ang binibigyan. Nakita niyo na? Sa isang taong lagi na lamang siya ang siyang nagbibigay, nag-aalala, nagdadala para sa pamilya. Malaking bagay yung kahit paminsan-minsan, pasundot-sundot lang, pakonti-konti lang, maalala mo siya, mabigyan mo siya, matulungan mo siya, matuwangan mo siya. Ang magiging peg ng isang breadwinner ng pamilya, sa ganyan, hindi naman, ay salamat, tapos na ang turn ko, kayo naman ang siyang magtrabaho, kayo naman ang siyang magbigay. Hindi magiging ganyan ang peg ng isang breadwinner. Habang siya'y nabubuhay, hindi titigil yan. Pero maganda yung panaka-naka, natutulungan siya, nag-aambag tayo ng tulong sa kanya, material man o spiritual na suporta. Ang magiging peg niya, ay salamat, meron pala akong kasama. Hindi pala ako nag-iisa. Meron pala akong katuwang at malaking bagay yan. Nakapagliligtas sa kalungkutan yan, nakapagliligtas sa hirap yan, nakapagliligtas sa pag-aalala yan, nakapagliligtas ng pamilya yan. Kaya nga dapat bawat isa may ambag. Tingnan po ninyo ang banal na pamilya. Marami silang mga naging problema. Isipin po ninyo, hindi naman gumawa ang Diyos ng bonggang-bonggang milagro para kahit papaano'y pagaanin ang kanilang problema. Napakadali para sa Diyos na bigyan sila ng isang maayos na kwarto. Napakadali para sa Diyos na patayin na lang si Herodes para wala nang problema. Hindi na sila pupunta ng Ehipto. Napakadali nun para sa Diyos. Pero ginawa ba ng Diyos? Hindi. Pero ibig sabihin ba walang ginawa ang Diyos? Hindi rin. May ginawa ang Diyos sa pamamagitan ni Maria, sa pamamagitan ni Jose, siyempre sa pamamagitan ni Jesus, sa kanilang pagtutulungan, sa kanilang pag-ambag-ambagan, sa kanilang suportahan. Nakita ninyo? Sa tulong ng Diyos, ang mga problema ay nalampasan. Yan ang dapat nating maranasan sa ating mga sarili-sariling pamilya. Kaya yan din po sana ang ipagdasal natin sa ating banal na misa. Ang sabi sa ating salmo, mapalad ang sumusunod sa utos ng Diyos. Mapalad ka kung sinusunod mo siyang magpakabuting asawa ka, magpakabuting magulang ka, magpakabuting anak, kapatid ka. Ang kabaligtaran ay arurusahan niya tayo.
kapag ang gampanin natin lalong-lalo na sa pamilya ay hindi natin ginampanan. Ito sana ang ating makitang mensahe ng ating banal na pagdiriwang. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa. Walang imposible sa Kanya. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos ang sapagkat alam niya ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo. Panginoon, kaawaan mo po kami. Kaawaan mo po ang aming pamilya upang matupad ang maganda mong balakin para sa aming pamilya. Tulungan mo ang bawat isa na mapunta kaming lahat sa isang pahina na may isang layunin. Itaguyod ang pamilya namin. Kakayanin naman po ng mag-isa, kaya lang matatagalan at masyadong mahirapan. Iba kapag magkakasama. Iba kapag may ambag ang bawat isa. Sana, Panginoon, hipuin mo ang puso, lalong-lalo na ng mga nagiging sakim, ng mga nagiging pabigat, ng mga nagbibigay ng problema. Sana makita nila na kung iaayos lamang nila ang ugali at ang buhay nila, mas magiging magaan ang pagdadala ng problema. Hallelujah! Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Basta gawin mo kung ano ang dapat mong gawin. Hallelujah! Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Alam ng Diyos ang sakripisyo mo. Kita ng Diyos ang hirap mo. Alam ng Diyos kung sino ang nagkukulang sa inyong pamilya, kung bakit ikaw ang umangako ng responsibilidad nila. Basta gawin mo kung ano ang makakaya mo at hayaan mo ang Diyos na magtuloy ng lahat ng ito. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi mo kailangan maging sukatan na maiahon ang iyong pamilya sa kahirapan. Kung hindi mo kaya, wala kang magagawa dyan. Basta gawin mo ang kaya mo. Ang hinihiling ng Diyos sa iyo, ibigay mo yung ambag mo. At doon ka susukatin ng Panginoon. Itinaguyod mo ba ang iyong pamilya? Kahit pa paano. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara na sa una-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos na mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat.
Doon nagmumulat nagmumulat na parito at nahukom sa sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, halina't dumulog sa Ama na bukal ng buhay at pag-asa. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang pamayanihan ng tapat na pagmamahalan ang lahat ng tahanan at mag-anak ng ating parokya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang bawat mag-anak ay maging bukas palad lagi at tanda ng pag-asa sa mga kapuspalad, dukha at sawi sa ating pamayanang Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang maging masigasig ang lahat ng mag-anak na Kristiyano sa pagpapalaganap ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang ating pamayanang Kristiyano dito sa inihahandang parokya ng Mahal na Birhen ng Lasalet ay maging isang pamilya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Amang maawain sa iyong kagandahang loob, ibinigay mo sa amin ang iyong buhay at pagmamahal. Tangkilikin mo po ang iyong namimintuhong angkan, yamang ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng aming mabubuting pagsasamahan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Pag-aalay. Diyos at tanggapin ang alay at pasasalamat namin, mga bunga ng pagsisikap sa iyong dambana ay inihahain. Tinapay at alak ay basbasan upang ito ay magbigay ng kagalingan bilang pagkain at inuming banal na dulot ay buhay na walang hanggan. Nagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga kangaman sa ating lupain bubungan mainam. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin ang alay at pasasalamat namin, mga bunga ng pagsisikap sa iyong dambana ay inihahain. Tinapay at alak ay basbasan upang ito ay magbigay ng kagalingan bilang pagkain at inuming banal na dulot ay buhay na walang hanggan. Sa iyo ako maghahain ng aking pasasalamat
sa banal na pangalan ng Panginoon, ako ay tatawag. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin ang alay at pasasalamat namin, mga bunga ng pagsisikap sa iyong dambana ay inihain. Tinapay at alak ay basbasan upang ito ay magbigay ng kagalingan bilang pagkain at inuming banal na dulot ay buhay na walang hanggan. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga laman sa ating lupain bubungang mainam. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin ang alay at pasasalamat namin, mga bunga ng pagsisikap sa iyong dambana ay inihain. Tinapay at alak ay basbasan upang ito ay magbigay ng kagalingan bilang pagkain at inuming banal na dulot ay buhay na walang hanggan.
Sang sanggol, anak ng Birhen, ang siyang isinilang ngayon sa Belen. Dulot niya ay kaligtahin sa mundo'y pinagkaloob sa kahangagang biyaya ng Diyos. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin, manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid. Bubunga ng buhay na iyong bigay. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin, manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid. Bumunga ng buhay na iyong bigay. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin, manatili kami tapat sa pag-ibig na
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong At sambayan sa ng buong banal. sambay ng banal, Ama naming lumikha sa pagganap naming sahain ng pakikipagkasundo, kami naway tuwangan ng mahal na Birhen at ni San Jose sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga mag-anak sa iyong kagandahang loob at kapayapaan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maaasahang anak ang pagkatao naming alangan at hamak na kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya, Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo na aming Papa Aliknenis, na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay.
lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Sa puntong ito, saglit natin at tahimik natin ipagdasal ang ating mga minamahal kakilalang yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanuse ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian, ang Kapangyarihan, kapangyarihan at ang kapurihan, kapurihan, magpakailanman. magpakailanman. Amen. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi po niyo noon, sinasabi niyo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you.
ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanehan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Pasko nananaliwa sa aking gunit na ang mga nagdaan nating Pasko, ang Noche Buena, simbang gabi. Narito na ang Pasko at nangungulilang puso ko. Hanap-hanap, pinapangarap, init ng pagsasalong higit sa tuwa ng mag-anak na nagdiwang sa sabsaban ng unang Pasko. Paglamig ng hangin, hatid ng Pasko, nanangariwa sa aking gunita ang mga nagdaan nating Pasko, ang Noche
que buena simbang gabi. Narito unang Pasko. Salamat sa'yo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, sa bugtong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Pasasalamat at sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Sa buhay kong ito, salamat at ako'y ang binago. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat sa iyo'y aming sasabitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat sa iyo'y aming sasabitin. At maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa piging na banal, ay gawin mong makapamuhay gaya ng banal na mag-anak. Matapos naming pangatawanan ng aming mga pananagutan sa lupang ibabaw, kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Maupo tayo sa mandali. Pahiram po ng konting sandali para
Parangalan po natin ang mga natatanging pamilya dito sa ating ah, malaparokya. Marami po ito, kaya lang isa lang ang pinili natin bawat SPPC. Ha? So marami po salamat. Diyos, babasahin ko po kung ano yung nasa plaque. Diocese ng Malolos. Kayo po ba nanalo? Ay, sorry. Diocese ng Malolos, Komisyon ng Pamilya at Buhay, Lungsod ng Malolos, Bulacan. Gawad ng pagkilala ay pinagkakaloob sa mag-anak nina bilang pagkilala sa kanilang pagiging responsableng pamilya na matapat at may pananagutan sa ating Diyos, bayan at kapwa, ang tipan ng pag-ibig at katapatan na isinabuhay ng banal na pamilya ng Nazaret ang nagbibigay liwanag sa simulang humuhubog sa bawat pamilya at nagtutulot sa kanilang harapin ng mahusay ang mga pagsubok sa buhay. Batay sa saligang ito, ang bawat pamilya sa kabila ng kanilang mga kahinaan ay maaaring maging isang liwanag sa kadiliman ng mundo. Iginagawad ngayon, ika-28 ng Disyembre 2025, sa pagdiriwang ng banal na mag-anak, kapistahan ng banal na mag-anak dito sa inihahandang parokya, Mahal na Birhen ng Lazaret, Mountain View, Luzon, lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Pinirmahan, PPC Co-Chair, Pasita Paison, CFL Chair Couple, Brother Francis at Sister Novelita Benicarlo, Diocesan Commission on Family and Life Chair Couple, Brother Verhel at Irene Flores, at Diocesan Commission on Family and Life, Director Reverend Father Conrado Santos Jr. at ang inyong pong lingkod. Salamat po. So ang unang pagkilala para sa natatanging pamilya dito sa ating Kwasay Parish ay iginagawad mula sa SPPC ng Harmony, Pamilya Patrocinio. Palakpakan po natin sila. Mula sa SPPC ng Marigold, Pamilya Pascua. Mula sa SPPC ng Mountain View, Pamilya Galagar. Palakpakan po natin.
Mula sa SPPC ng Francisco Homes 3, Pamilya Lordan. Mula sa SPPC ng Sierra Benita, Pamilya Tacorda. Dalawa na lang po ito, dalawa na lang po. Pero hindi na masyado. Hindi masyado. Mula sa SPPC ng Galahapmay, Pamilya Kasilag. Yun yun. Mula sa SPPC ng Graceville, Pamilya Salaom. Gaya ng sabi ko, maraming mga mabuting pamilya dito sa Quezon Parish. Isa yun sa mga napakaraming blessings ko dito. Kaya, pero pasensya na kung hindi na-recognize mo na iba, maaaring sa susunod na taon. Pasensya na po. Pumili lang tayo ng isa. Salamat po. Magsitayo na po tayo. Maraming po salamat sa tulong ninyo, ha? Maraming po salamat. Hindi yata ako nakapag-update ng mga pagawain, ng mga improvements this week sapagkat naging very busy po sa Simbang Gabi at sa Pasko. Pero next week po, at pauna na po na nakapagbigay na rin po tayo ng sasakyan sa isang mission station na kinakailangan tulungan. So i-report ko po yan sa susunod kong pag-update ng mga natutulungan po ninyo. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa sa Diyos. Diyos. Salamat din. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort
we sing you praise for lighting up our way. Your tears still soften up the hearts of men and they still do